Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, napuspos nawa kayo ng papapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na nagturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin ang tumawag sa atin upang bahaginan ang kanyang karangalan at kapangyarihan sa pamamagitan nito. Nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa paninirang simbuyo ng kahalayan umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko, tayo pong lahat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong kapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Tugon, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Tugon,
Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas, ang mga bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Tugon, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at namapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang ito. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Ngayon po ay Lunes ng 9 na linggo ng karaniwang panahon. Matapos natin marinig ang mga pagdiriwang nitong mga nakalipas na linggo, narinig natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang dakilang yung pagdiriwang ng pagbaba ng Espiritu o yung Pentecost Sunday. Tapos niyan ay yung dakilang kapistahan ng kabanal-banalang Santissimo Trinidad o Banal na Santatlo. Anong sumunod doon? Ano yung sumunod? Corpus Christi. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ngayon ay nagbabalik na tayo muli sa mga tinatawag nating mga karaniwang panahon.
At sa mga susunod na mga araw, susunod na mga linggo, ang ipapahayag sa atin ay ang mga tinatawag na public ministry ni Jesus. Kung paano siyang nakikipag-usap, paano niya hinaharap yung mga bashers niya noong panahong iyon, paano niya itinuturo sa mga tao ang mabuting balita. Kaya ngayon, sa mula ng linggo natin, nagbigay si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan, na siyang nagtanim, nagbungkal at naglagay ng bakod at sa kanya ipinagkatiwala sa kanya mga kaibigan o mga kasamahan. Ginawa niya na iyon. Pero ito ay talinghaga upang maituro dito sa mga matatanda ng bayan, saserdote, mga iskriba, na kung ano ang nangyayari sa kanila pong panunungkulan o paglilingkod. Kung atin po, nawa mas makita rin natin, kasi sa kwento ng talinghaga, yung may-ari ng ubasan, ginawa niya na lahat. Inihanda niya lahat, nagbungkal, nagtanim, naglagay ng bakod, okay na lahat yon. Pinababantayan na lang doon sa mga kasama. At alam nung may-ari kung kailan ang anihan. At yung panahon ng anihan ay nagpapunta lang siya para kumuha lang ng kaparte. Naintindihan ba yung kwento? Hindi siya nagpadala ng tao para bawiin ang lahat ng iniwan niya. Kundi ang gusto lang niya makakuha ng kaunting tubo o yung share. Kung tutusin kanya lahat yon, pero ang gusto lang niya, share lang. Kasi nga, ipinagkatiwala niya ito dun sa mga tao at deserve din naman nila na magkaroon ng bahagi. Pero ano nangyari din sa mga kasama? Naging swapang. Inari na nilang kanila ito at atin na ito. Kaya lahat ng pinapunta ng may-ari, pinatay, binugbog, hanggang sa kahuli-hulihan, yung anak ay kanila ding ipinapatay. So ngayon, yung tanong ni Jesus, kung kayo yung may-ari ng ubasan, ano ang gagawin ninyo doon sa mga kasamahan na iyon? Sige nga. Halimbawa po, sa mga nangungupahan dito, marami dito mga nangungupahan. Sabihin nyo nga, nangungupahan. Kanino yung bahay? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi sa inyo yan. Di ba? Minsan nagiging ganun yung pag-uugali kasi kala natin, atin na. Pati yung kalyeng ito, kala natin, atin. Kaya minsan nagagalit tayo kapag may naglalaro dyan. May mga batang naghahabulan dito. Pero kailangan lang natin maintindihan yung talinghaga. Kasi hindi atin ito. Kahit yung mga inupahan nyo, hindi inyo yan. Pero ang inaasahan, aalagaan nyo. Kaya nga yung may-ari, pumupunta lang para humingi lang ng upa, yung bayad lang, yung upa lang. Hindi naman kayo paaalisin. Pero kadalasan po, kung ano ba itsura nitong Solidad dati, nitong Kamba? Ha? Anong ginawa natin dito? So, sa tingin nyo ba, deserve pa nating manatili dito? Kasi, di ba, parang, naiintindihan ba? Kasi may mga ipinagkatiwala sa atin, pero kung hindi man natin inaabuso, pinababayaan natin. Dahil kung tutusin, wala tayong kung anumang maituturing na atin kasi nung bago pa tayo ipanganak sa mundong ito, naririyan na yan. Ultimong buhay natin, hindi natin yan may pagmamalaking akin.
may nagpahiram lang ng buhay, may nagpapagamit lang sa atin ng buhay. At ang gusto lang ay nagbubunga ba tayo? Kaya nga, di ba, sabi ni San Pedro sa kanyang sulat, nawa, yung pananampalataya ninyo nagdudulot ng kabutihang asal. Yung kabutihang asal, dapat nagkakaroon ng kaalaman. Anong gagawin natin? Minsan, madalas lang tayo, kapag may kailangan, todo-todo nobina tayo. Ngayon, nag-start tayo, nagsisimula tayong magnobina kay San Nicolas. San Nicolas na tinatawagan natin na sana iligtas tayo sa sunog. Sana mailigtas tayo o maiahon yung mga nasa purgatorio. Dasal tayo ng dasal na mailigtas sa sunog, pero ayaw namang magbayad ng kuryente. Jumper naman ng jumper. Pero dasal tayo ng dasal na mailigtas sa sunog. Hindi nagtutugma, di ba? Kaya nga yung pananampalataya, dapat nakikita yung kagandahang asal na sinasabi ni Pedro. Ay mahirap yung may pananampalataya tayong sinasabi, nagsisimba tayo lagi. Pero kapag sa panahon ng mga paghahayag ng responsibilidad, ayaw natin makibahagi. Di ba sa pagdiriwang natin ng misa, di ba humihingi tayo ng biyaya sa Diyos, di ba? Tama ba? Sino yung nagdarasal na tumama sa loto kailan ba, Andro? Yung iba dyan, kasi dati sa Quiapo, nung mapapansin mo, pati yung number nasa palad kasi itinataas sa Nazareno, di ba? Sana manalo, no? Kapag nanalo naman, hindi na nagbabalik. Tayo, humingi ng karamihan, humingi ng trabaho. Pero nung nagkatrabaho, pag inihingan mo ng donation, ang sama ng loob. Pag maghuhulog nga lang sa collection box, hirap na hirap pa. Kasi parang akin to. Hindi naman hinihingi ni Lord yung lahat. Share lang. Ibabalik ko ulit, wala tayong anumang maituturing na atin. Lahat ng kung anong meron tayo, pinapahiram lang sa atin ng Diyos. At inaasahan na tayo, matuto tayong maging grateful o yung mapagpasalamat sa Diyos. Kasi yun yung nagpapakita ng kagandahang asal, ng kabutihang loob naman sa parte natin. Kasi napakabait ng Diyos para pagkatiwalaan tayo ng mga biyaya. So muli, inaasahan lang na matuto tayong magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang magdamot. Nagdadamot ka, hindi naman iyo yan, di ba? So, sana po mas maging responsable tayo sa pagtanggap ng mga biyayang binibigay ng Diyos. Amen? Tumayo po ang lahat. May pagninilay na hamon o sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno ng simbahan naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa tungkulin paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pamilya, naway bigyan pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda ng mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Ang ibig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala
naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.